Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpapadang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal.
ikaw sinuhon, ikaw dayawan sa aming gawin. Kabalo kami, ikaw ang isaad sa mga pulong, ang duwa, tatlo na limon, para sa ikaw pangalan, din ikaw aral sa ilang naman. Kaya kabalo kami sa inangag no, ikaw din ang ari sa aming tuhan. Ngayon kay kami nagkatayo, pag-disipa sa ikaw ang Diyos na sentro sa tanan. Sentro sa pagdayo, sentro sa pagsiba, sentro sa pagpasalamat, sentro sa tanan na fellowship ko niya. Salamat, ikaw ang Diyos. Ikaw lagi nagabiya sa iyong mga kanaga. Help us to listen to your words today and help us, Father, to be a person you want us to. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. And amen. And amen. Palakpakan po natin ang mga hallelujah. Praise God. Thank you so much. Wow. Thank you so much, praise and worship Him. And therefore, we will rejoice. Everybody shout, rejoice. We will rejoice and be glad in it. Wow, we gathered this morning just to say thank you. Everybody say thank you. Salamat. Pasalamat sa Ginoo. Today is the 9th Thanksgiving celebration of FCF. Siya palang kaduig ang simbahan sa FCF. Okay? And we would like to welcome everyone and we will celebrate the greatness and the goodness of the Lord to His people. God is good. Amen. So then King David in Psalms 34 verse 8, "Oh, taste and see that the Lord is good, and blessed is the man who trusts in Him." If you are trusting the Lord and giving thanks to Him, then you are blessed today. Hanggang katakan mo, you are blessed. So hindi David kilawi mo ka, no? Ilawi, kagtang awa kung ano kaayo ang Diyos. Kay punahan ang isa ka tao na nagkasalig sa iya. Everybody shout, Amen! Oh, hallelujah. We'd like us to open our Bible in Mark chapter 10, 46 to 52. Mark chapter 10, 46 to 52. This is a story sa isang special visitors this Thanksgiving celebration, mga PWD. Dito kami talang mga PWD na ito yung mga bisita. Yes! Pakakpakan na ito ng Ginoo. Hallelujah po dyan. Praise God. Goodness to you. Please sit down. Salamat yan. Mark chapter 10, 46 to 52. Hindi lang ini para sa mga PW na di na itong mga kauguran ni paragit ini sa kanan. Okay? Because this is a story about a PWD. Istorya ini sa isang PWD. During the time na si Jesus nag-ministry dito sa kalibutan. So listen to this very, very careful. Mark chapter 10, 46 to 52. Habang pakanto si Jesus, inilong bumili sa buwan. Habang pakanto si Jesus dito sa Jerusalem, nag-agi siya dito sa Jericho. Okay? Kaya alagyan mo na siya. Jericho actually is part of this is the Jewish territory. This was the first city na gin-conquer sa mga Hebrew people when they entered into the Promised Land. Okay? So, pagpakanto si Jesus dito sa Jerusalem, okay, doon isa na lang kasi ilan-isang na siya dito sa cross. So, from Judea, nagkakito siya dito sa Jerusalem na so that He will be crucified, kag nag-agi siya dito sa Jericho. So, pag-agi niya dito sa Jericho, saling sa atin yung passage, with His disciples, a large crowd was following Him. So, dumudamo gid sa mga tao nga nagasunod sa kay Jesus. Because during this time, halos tapos na ang 3.5 years na ministry ni Jesus, nagdamo siya sa mga followers. So, a large crowd was following Him. Okay? So, dito, siling sa ating passage, may isa ka bulag. PWD. Ang iyang pangalan si Bartimaeus.
May isa ka bulag, a blind beggar was sitting by the road. May isa ka bulag dito sa may hikad kalsada na nagapakilimos. Sa verse 47, ang iya pangalan si Bartimaeus. No? Bulag siya kag nagapakilimos. Isa siya ka PWD. Kag tungod kay nagapakilimos siya, hindi din siya siguro PWD, kundi member man siya sa purpose. Okay? Hindi nagapakilimos siya. Kag ang pangalan niya siya, no? Si Bartimaeus. Okay? Kag bulag siya. Meaning to say, si Bartimaeus ay sit down, natawa siya ng bulag. This is a congenital blindness. No? Pagkatawa niya, bulag na siya. And a blind man, so wala siya sa idea kung ano ang itsura sa kalimutan. Bulag siya. Halingid sa niya pagkatao. Bulag siya. Wala siya idea kung ano ang itsura sa ito. Wala siya sa idea kung ano ang itsura sa manok. Wala siya sa idea kung ano ang itsura sa mga kasapatan. He cannot appreciate this decoration. He cannot appreciate the beauty of nature. Kung dalawa mo siya sa Lake Cebu, hindi siya maka-appreciate sa kanangin, sa nature. Okay? Because he was the blind man. Bulag siya. And in verse 46, tulikan na doon, he is begging. Nagkapakilimo siya dito sa may higad sa kalsada. He was a blind beggar sitting by the road and he was begging. Right? Nagkapakilimo siya. Kag amuni ang iya pangabuhian kadadlaw. Okay? Magpungko siya dito sa may higad sa kalsada kag magpakilimos. Okay? Makakaon siya kung may maluoy sa iya. Kaya ang iya kariming ang tinahambag, maluoy ka mo. Tagain ninyo ang bulan. Okay? Amo niya nga lingwahe at ang paglakom sa iya nga kabuhi. Okay? Sa standard sa kalibutan, si Bartimaeus do makaluluoy kay. Kaya ipiringin lang siya kada adlaw nagapakiluoy, nagapakilimos, nagatungkok dito sa manikad sa kalsada, kag maluoy ka mo sa bulag. Okay? So sa standard sa kalibutan, aluluoy siya, no? Wala siya sa paglakom. But in verse, because he cannot see. So in verse 47, kaya nag-adi si Jesus dito sa Jericho. Nabatian ni Bartimaeus. He heard that Jesus, okay, was passing. When he heard that it was Jesus, the Nazarene, na mag-adi dito sa may ginapakilimusan niya, bakit sa iya, sumang-adi si Jesus dito. And to the surprise of everyone, he began to shout. He began to cry out. Nagsinggit si Bartimaeus. Sabi niya, kusog-kusog yun ang iyang tingog. Ginsigurado yun ni Bartimaeus. Binatawag niya si Jesus. Cheer up, because Jesus is calling you. Tanawan niyo lang kung ang tabo sa verse 50. Okay? Kung ano yung klaseng commitment yung ginawa ni Bartimaeus when he heard that Jesus was calling them. Bartimaeus, he threw off his cloak and he jumped up and he came to Jesus. Ang balik ka dapat mo, excited. Kasi galiwat, ang balik, excited. Ganito ka-excited na isang katao nga gusto magsalig kay Kristo. Palakpaki kusog kung ginawa, praise God for that. He jumped off and came to Jesus. And above all, he threw up his towel. Yung towel niya. Parang dako nga towel na siya. Gihaboy ni Bartimaeus. Excited siya nga magpalapit kay Jesus because he threw up his towel and at the same time, he jumped to his feet. Tumalon, lumukso, then lumapit kay Jesus. We have to take note
na itong towel na to, itong clock na to, this is very precious to Bartimaeus. Napaka-importante nito para kay Bartimaeus. This is the only property he had in his life. Kung malaligan si Bartimaeus, atong iya tawel mo itong iya nga iputos sa iya nga lawas. So doon mo itong iya balay. Okay. Kung magpangayo siya sa kwarta, magpakilupoy siya, ibutang niya ng iya nga tawel dito sa may lupa. At pagkatapos, ihaboy sa mga tao ang ila sensilyo, ang ila kwarta dito sa may towel. So ang towel ni Bartimaeus, importante kasama para sa iya bilang isa kabulag na nagapakilimos. Paubalay niya to, kaya mo itong nagaputos kung malaligan siya, kung mainitan siya. Kaya daw negosyo niya, source of his living, livelihood, dito ginahaboy kung buk nga doon nito, ang mga kwarta, mga sensilyo. So importante niya nga clock, niya nga towel. It also served as his table. Dito man siya nagakaon. So source of living niya, it's his shelter, kag yaman niya kalanan. So doon mo lang niya ang kamanggad ni Bartimaeus. Pero sa nakilala niya si Jesus, naglumpat siya, kag ginhaboy na. Naaman. Why he told this clock? This is very important to hear. Because of faith. Sining ni Bartimaeus, subunga adlaw, ayuhon ako ni Jesus sa akon nga pagkabulag, kag hindi ko na kinahanglan ining akon nga towel. Amen! I don't need this anymore because my life will be changed. Jesus will heal me. Kaya niya itinapon. Because I will be healed today. And if I will be healed today, I will follow Jesus. Everybody say amen. I don't need this towel anymore. Hindi ko na ito kailangan. Kasi pagagalingin na ako ni Jesus. My life will be totally different now. I would like to tell you, people of God, PWDs, ang isa ka tao na magtuo kay Kristo, ang isa ka tao na kilalahon niya si Kristo, na manluluwas kag Ginoo sa iya kabuhi, that person will never be the same again. Amen. Amen. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation, and all things are passed away, and behold, all things are become new. Tanan nga nagsalig kag nagtuo kay Kristo, ginbag-o sang dugo ni Kristo. Everybody shout, Amen! Amen. And Amen. that's the reason why Bartimaeus throw this clock away, this towel, because he said, I don't need this anymore. Hindi ko na ito kailangan. Kasi babaguhin na ng Panginoon ang buhay ko. Amen. Ang Pablo na mamamatay tao ay naging misyonaryo. Si Zacchaeus na manluloko ay naging matinong tao. Lahat ng naka-encounter kay Jesus ay kanyang binago. Palakpakan mo ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. At alam mo, isang tao na itsura sa mga hayop, na itsura sa kalibutan, I really don't know that. So, Lord, you're asking me kung ano bang gusto kung himuon mo sa kabuhi ko. Lord, I want to see. Gusto ko makakita para hindi na ako magpakilimos, Lord. Gusto ko, Lord, makakita. Lord, I want to see. Gusto ko makakita para hindi na ako maging dependent sa ibang tao. Lord, I want to see. This is the most vital, the most important thing in the life of Bartimaeus.
you wanted to see. And the Lord was listening to you this morning. Amen. Kung anong gusto mo na gawin ng Diyos sa buhay mo. And I hope, sinabi mo yun with all honesty. Everybody shout, Amen. Amen. Lord, I want to say, you know what, this sounds very physical, but this is more to this. This sounds very physical, but on top of this, I believe that there is a spiritual element to this. Lord, I want to see. You know, dapat ang isa ka tumulo, amo ni pirmi ang yaba. You know, every morning I'm always asking God, Lord, I want to see. Hindi ako lang ga. But I'm always praying to God, Lord, I want to see. Gusto ko, Panginoon, makakita ako. You know, I was not referring to physical thing, the physical aspect. I was referring to the spiritual aspect of my life. Panginoon, I want to see. Gusto kong makita ang plano mo sa kabuhay ko. Amen. Lord, gusto ko makita ang imo himaya sa kabuhay ko. Lord, gusto ko makita ang gahom mo sa kabuhay ko. Lord, I want to see your guiding hands every day. You know what? This is the reason why sometimes it's very difficult for us to give thanks to the Lord. Tungod kay damo sa mga butang nga ginhimo sang Dios sa kabuhita nga hindi naton makita. Ang makitaan ta kung kisa ang sakit ta. Ang makitaan ta kung kisa ang dipikto ta. Ang makitaan naton kung kisa ang problema ta. Amen. Pero balipatan naton nga makitaan ang kaayo kag ang mga butang nga ginadimo sang Dios sa kabuhita adlaw-adlaw. Amen. Kaya tama yung prayer ni Bartimaeus. No? Lord, I want to see. Gusto kong makita. Sa Apostle Paul, he prayed this prayer before. In 2 Corinthians 12, 7 and 8. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 and 8. Tingnan natin kung ano yung prayer ni Apostle Paul. Yun na siya, Apostle Paul, may sakit siya. Apostle Paul wrote 14 epistles. At may sakit siya. Alam niyo kung anong sakit ni Apostle Paul? He is torn of the flesh, physical. No, I research. Para siya, ang mata niya, lumabulak. Adlaw-adlaw, nagasakit ang iyang mata. Ang adlaw-adlaw, sa ni Apostle Paul, this sickness is trying to torment me. Nagaan. Daw may cancer sa brain si Apostle Paul. Na tungod sa kasakit sa iyang ulo everyday. Yeah, si Dr. Luke Opod niya. All the time sa iyang missionary journey. So adlaw-adlaw nag-aagul-ul si Apostle Paul sa kasakit sa ulo niya. And because of that, nag-protrude ang mata niya. Actually, yung mata niya nga nagaluha, nagadula ang niya nga pananaw ni Apostle Paul is because of the brain problem. So, he has a severe migraine. Adlaw-adlaw, grabe ang pasakit ni Apostle Paul sa ulo niya na nagabudlo ang mata niya. Nagaluha ang mata niya. So, this is every day. Kaya in 2 Corinthians chapter 12 verse 7, 2 Corinthians chapter 12, yeah, especially because of the extraordinary regulations, therefore, so that I would not exalt myself, a thorn in the flesh, ang sakit na puso ko, was given to me, and messenger of Satan to torment me. This is tormenting. Grabe ang kasakit din every day. Okay? In verse 8, ano sabi niya? Verse 8 sabi niya, concerning this, I pleaded with the Lord.
I prayed to God. I pleaded with the Lord 3 times to take it away from me. So grabing pangamuyo ni Apostle Paul para na mag-ayos siya. But God said to Paul, no, Paul. I will not say yes to your prayer. So you know, napatay lang si Apostle Paul, wala gid kinayos ang Diyos ang sakit niya. Mabudlay iniintindi yun. Kaya kung ibang gani nga tao ang pangamuyuan ni Apostle Paul, gaayo na yun. Pero nga kung siya ang may sakit, wala siya ginaayos ang Diyos. This is so difficult to understand. Anong sabat sang Diyos kay Apostle Paul? Sa niya pagpangamuyo, verse 9. No, Paul, I will not heal you. Hindi ka kapag-ayuhon. Sa niya siyang Diyos. Kaya kung ayuhon ko ikaw, kasi maging hambugiro ka. Sining ko sa kay Lord sa mga. Sining ko, Lord, dapat 6-footer ako. Dapat taas-taas ako. Kaya hindi mahilig ako sa sports. Mahilig ko mag-basketball, mahilig ako mag-volleyball, mahilig ako mag-badminton, mahilig ako mag-pickleball. Sa mga pickleball naman ang hampang ko. Lawn tennis. Sabi ko, Lord, kung may height lang ko ng mga 6-footer ako, basit siguro kung sikat-sikat siguro ko sa Pilipinas pa. Ang mga saling ni Lord niya, huwag tagangin tagaan sa height na 6-footer, kaya basit maging hambugiro ka. So this is Paul. Natin niya, why ko ikaw ginaayo? Sinatawag kay, this is a protection for you. To protect me from being boastful. Very clear na sa verse 8. So ano sining isang Ginoo? Paul, hindi ka nakapag-ayuhon sa sakit mo. Because I would like to tell you, my grace is sufficient for you. Ang grasya ko, Apostle Paul, sobra-sobra para sa imo. Damo-damo, ko yan sa grasya sa imo yan. Sobra-sobrang grasya ko sa imo. Hindi mo lang makita kung kaya nag-concentrate ka abi sa sakit mo. Amo ina nga, hindi mo makita ang grasya ko sa kabuhi mo. Kabalo ka, Paul, that every second, 3 katao ang nagkakapatay. Every second sa bilog ng kalibutan. After my preaching, there are thousands of people died sa bilog ng kalibutan. Every titik, pa. 2 o 3 katao ang kapatay sa bilog ng kalibutan. So Paul, pag mata mo sang aga, 7 ka oras ang tulog mo, grabe ang grasya ko. Pag panlakatan mo, nakaabot ka sa destinasyon mo, grasya ko na po. Hindi ka mag-concentrate sa sakit mo. Concentrate ka sa grasya ko. Palakpakin ko sa Panginoon. Praise God for that. So like Bartimaeus, pray this prayer. Lord, please open my eyes. Lord, I want to see. Gusto ko makita ang kaayo mo sa kabuhi ko. Yes, mga PWDs natin, I would like to tell you, God is good and He is loving. He loves you so much. Amen! Amen. Duda ka sa pahigugma sa Diyos sa imo? Go back to the cross of Jesus. Baliki ang cross ni Kristo because 2,000 years ago, Jesus died for you. Why Jesus died for you? Amen. Because John 3:16 is very clear. He loves you so much. Amen. Amen! Ang balik katapat mo, love ka ni Lord. Lord. Ang baliliwat, love ka ni Lord. Kani Lord. Every time nagaduda ako sa gugma ni Jesus akon, I always go back to the cross. Amen. Because for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Palakpakin ko sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Lord, hindi mo man kulag. Balik buhay mo.
siguradong mapapapraise the Lord ka sa Kanya. Amen. Everybody shout, Amen. Pag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, siguradong mapapahallelujah ka. Siguradong masosurpresa ka. For nothing is impossible with God. Palakpakan mo ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. Ang nangyari sa buhay ni Bartimaeus ay pwedeng mangyari sa buhay mo ngayon. Ang buhay mo ba ay hopeless? Boring? Nawala paglaw? Itapon mo yung towel mo in total surrender to God. Amen. Now, isa lang ang description ng Bible sa kabuhi ni Bartimaeus. Bartimaeus is now excited to follow his God. Everybody shout, excited! Nakasan mo ulit, excited! The word in Christ is excited! Di ba sa muna? Kaburing sang kabuhi ni Bartimaeus. Naaralan sa saygad kalsada, bukladon niyang tawil niya. Tapos magpakilimos, maluoy ka mo sa bulag. Hindi ko kakaon kung hindi ko paglimusan. But now, excited na si Bartimaeus. Excited siya na mapansin siya ni Jesus. Excited siya na magpalapit kay Jesus. Excited siya na ayuhon siya ni Jesus. Excited siya na baguhon siya ni Jesus. Excited siya in verse 52 na sumunod kay Jesus. Woo! Palakpakan mo ng malakas si Lord. Praise God for that. He received his sight and he followed Jesus along the road. He followed Jesus. He followed the Lord. Excited na siya na magsunod kay Kristo. Bartimaeus is now following Jesus. Oh kapatid, try Jesus and your life will never be the same again. Try Jesus at ang boring at hopeless na kabuhi mo ay magiging exciting. Amen. 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 Wala kang mapuntahan on Sunday? Come. Amen. And Jesus will change you. Itong church na to, it's 9 years old pa lang itong church na to. I tell you. This church cannot save you. Wala kasang church na pwede magluwas sa iyo. Isa lang ang aton manluluwas. Si Jesus ang namatay sa cross sa Calvario. Amen. The church cannot save you. Your religion cannot save you. Amen. Your pastor, your priest cannot save you. Amen. There's only one Savior, and that is the one who died at the cross for you. Amen. The Lord Jesus Christ. Ang balikatapan mo, be excited. Be excited. Because maybe today, God will change your life. Amen. Magatindog kita na Christ. Una, ang balikatapan mo, Happy Thanksgiving Day. You want that Jesus will change your life? Gusto mo na baguhon ni Jesus ang kabuhi mo? Parehos ang pagbago niya sa kabuhi ni Bartimaeus? Close your eyes. And I will tell you. Everybody please close your eyes before the Lord. Repeat this prayer after me. Kusga. Kusga ang pangamuyo. Si Bartimaeus pala bulag physically pero hindi siya bulag spiritually. Kusganin nga pangamuyo, mauna ko pangamuyo, pagkatapos sundangin nga pangamuyo. Hindi niya ako ang pangamuyo, hindi pangamuyo ko na nisang una sa pagbago ko kay Jesus. I would like to reiterate once again, your religion cannot save you. Your church cannot save you. You cannot save yourself. Only Jesus is our Savior. Siya lang kita pwede magluwas sa ato. This is what FCF is preaching. Jesus is the only Savior. Jesus is not one of the Saviors. Jesus is the only
siya lang pwede magluwas sa imo. So siningaga, kusgahin nga pa nga mo yun. Lord Jesus! Kuskaliwat, Lord Jesus! Sa siningaga, ginabaton ko ikaw na akong magluwas kag Ginoo sa kabuhi ko. Salamat sa pagpatawad mo sa akong mga kasalanan. Salamat na pareho kay Bartimeus, pag-uhod mo man ang kabuhi ko. In Jesus' name I pray. Amen! Palakpakin ko sa mga Ginoo. Hallelujah! If you pray that prayer, woo! Mapaligatakan mo. Congratulations! 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 If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are becoming new. We'll sing the song. Hawak mo sa iyong kamay, mula sa paglula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, isang gabay sa kasakitan, at nalalaga sa gitna ng halihan. Ika'y aking kaibigan, O Diyos, aking anak, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggang ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may mababago ang kabutihan mo, kailan
Father. It's all the city peace. Are you blessed this morning, people of God? Amen. Hallelujah. It's all the city peace. Tinatawag ko ang ating mga BWD to please, pwede ka makakanto din sa unang kayo. Mag-pray kami sa inyo. We will pray for you. We will bless you this morning. Panganguyuan naman ka mo. Pastor Bong, would you please come? Sino pa? Pastor King? Yela Cruz, would you please come? Sino pa ang pastor nato nga rin? No? At doon ka mo dali kay mga muyo, kita sa akin yung mga PWD. Dili sa barangay poblasyon niya sila, no? Na mga PWD. Gusto mo na ikaw mag-pray? Yeah, Pastor Billy, nililigo mo niya. Yes, mga deacons mga deacons na itong diri sa FCF, would you please come? Engineer Beko, Joel, Nonoy Kim, dahil tumuli, ikaw mo natag sa mga tukin. Yan. O na, nato yung mga PWD na. Yes, it's our pleasure gift yung ma-invite ka mo. Okay? Kaya para hindi nga ma-bless ka mo sa mga agad. Para iyuman ka mo. At kami sa mo. Sir King mo. Gusto ko niyo. Di ba? Gusto Carl. Dito mo sa unaw. Wow. Kung sa inyo, grabe na. Dito sa may dito na. Wala ka request of the congregation. Ayan ko lang. Here na ko lang. Ano yun lang? Okay. PWT mo ganyan po. Wala hindi congregation to please rise. Magkikintog ka na. Pwede i-lay hands na ko. Itaas na ko na ito niya kamot. Okay. Taas kamot. Taas kamot. Dito tumang sila. Yes. Okay. Mga pastors na ito. Taas kamot. Ayan. Mga samtang na nailang nag-tagnaw ng deacons na ito. Ay nangabaso nga pang kapi-kapi. Maya, ito yung mga PWD dito sa barangay poblasyon. Di ba yung isa kompleto gani? Wow, natamo ka rin ni Juan. Sige, dali lang. Kaya na yung basbal-batan. Dali kung magdaog ko sa luto, dali ko ka, problema nila, may matagkataya, hindi kita kadaog sila. Ang gani. Si Biswan na. Okay na? Dapat may kape. Brother ko yan. Hindi ko negosyante yan. Buyet elektrikal kung gusto nyo mapakagaw. Kung may king gusto ko mapakagaw sa kondo. Gusto nyo makadrawing ng building, engineer de go. Bigli lang kung kamay mo lang. Okay? Okay? Sige, taas natin kamot natin liwat. Sige, doon magbubukay. Sir King, ikaw siguro mag-pray. Pangamayuan mo nga. Ito sa barangay poblasyon. Kat niyo mo. Magamuyo kita. Lord, we thank you. Kaya ikaw ang mag-ingo ng manluluwas. Thank you man sa kabuhay ni Bartolome. But thank
premiums nga ginatag mo nga pina-example sa amon nga paagi sa iya nga kabuhi. Mayaran kami kaluwasan, mayaran kami si may pag-hidlo sa mga amon nga mga kinaglanot sa amon nga kabuhi. Subong aga Lord, tungkol sa mga kanakan mo diri sa simbahan sa CFC. Thank you for the blessing. Thank you for the salvation. Thank you sa tanan-tanan, Lord. Kaya subong aga, Lord, ginapray na mo ng amon mga kautura diri sa mga PWD. Thank you sa ilang presensya. Subong, thank you man sa baton sa pag-invite ni sa sini kasi simbahan sa ilang. Thank you man ang upod naman sila. Ginapangamuyo naman, Lord, in the name of Lord Jesus Christ, the Son of David. Ikaw magayo sa ilang mga kinaglanon, sa ilang mga masakit, sa ilang mga kinaglanon. Kung ikaw, Lord, magpakamayo sa ilang, and remind them always na magkatogit sa imo. And remind them always that this church is inviting them kung wala sila katuwa sa Sunday. Ari ang simbahan. We invite sa ila with two hands, Lord, pag-receive sa ila. With the blessing galing sa imo. Thank you, Lord, for answering our prayer. Thank you, Lord, kay ikaw ang among Ginoo kag manluwas. Thank you, man, Lord. Nga upod namon sila, nakapangamuyo kami sa ila. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Palagpakan ang Panginoon. Nalipay din kami ng nagkatto ano sa buhay. Thank you so much, God, for coming. Bisan may anak kitang kapansanan, no? We will celebrate. Everybody shout, celebrate! Let us sing this beautiful song. Come on! Okay. Dami kinakanta. Masakotan sa sakit tuhod ko mo. Ginarayuma ko kung masakotan. Everybody, dance to the Lord. Praise God. Thank you so much. God bless you. Everybody shout, God bless you.
healed now again. Now it's time to praise and to worship the Lord by giving our tithes and offering to Him. Okay. So simbahon naton, kagdayawon ng ating Diyos, pinagi sa paghatag sa naton na mga offering, kagado yung mga tithes, dira sa iya. Pao, are you ready? Everybody please, tumayo po tayo lahat. It's all right, please. Halisan, sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Amen. It's all the secret mo. Pupunta yung lahat dyan. Do you have an announcement today? Praise God! Pakisabi sa iyong katabi, praise the Lord! Praise the Lord. For 9 years. I know. Amazing ang gid si Lord. So, gina-request ko gid muna sa Ate Elf. Can you help me, Ate Adeline, to collect all the tithes and offering, and let's put it here po. Malapit sa Ate Adeline. God bless you. God bless. Apabot kung ko daw.
Ay, God bless you. Malagyan. Kumpare. Ah. Agad na lang kami dito magkaisanto, magkabagay. Ay! Yeah, pastor. Ayaw canda. Kayo po yung magiging guide namin. Ante, dito po kayo. Young people, can you assist all our PWDs? Dito po. Diri lahat. Diri po. Diri tanan. Diri po ang entry points natin. Thank you so much. Kindly guide na lang. Choy-choy nga po. Okay, perfect. Pastors, dito po tayo nasa. Basta bulalo na kayo. Namiss ginamon na wali ni Pastor. Kamera, oh, kamera. Oh, sige, sige. PWD namon may mga parinting in-intra ginamon. Oh. Nag-duty siguro na yun, nalig. Hi. So mga young people dyan, please, pwede po kayo magkuha ng mga soft drinks and put sa mga tables and provide ng disposable cups. Yeah. So good to me, how you love me. What a friend you have been. So good to me that I can't believe how you love me. What a friend you have been. Balang ini pastor ang si Rabang. Ikaw na din. Katabok ito na pastor. Grabe ako na sugar ko lang. Sorry. Dalang dito.
Boss, nagkaroon naman ko hold it. Karoon na makaungkuan na eh. Pero bata ko, dapat daw ako na rin. Like that? Right now?
change.